Eto pa, nagsalita ang Las Cañas kanina. Oh, eto 'yan mga kotsero. Ako, etong sinasabi ni Las Cañas, I'm taking it with a grain of salt, okey? I'm taking it with a grain of salt. Ibig sabihin, hindi ko masyadong pinapaniwalaan. Iintayin ko muna na lumabas yung ebidensya bago ko pagkatiwalaan. Pero ito yung sinabi ni Las Cañas. Sara Duterte initiated Oplan Tokhang as Davao Mayor. Eto na. Ay, wait. Buti may nagtanong. Hindi ko muna palalampasin to. Si Christopher Corbin. Okay, eto yung sa akin dyan, Christopher Corbin. Ang tanong, dahil merong yung tanong lang to sasagutin ko lang. Ano daw yung masasabi ko dun sa video ni Lisa na ni FL Lisa na milyonaryo? Pwede ba wag nyo ng kung okay lang naman no, na sana maging sensitive tayo sa current events. Madam, maging sensitive tayo sa current events. Kaya nababatikos yung asawa eh. Not really a fan of FL. Really. Alam nyo yan. Alam nyo lahat yan. Kung bago kayo sa channel ko, ngayon alam nyo na. I'm not a fan of FL. I'm not. For many reasons. Ako na lang yun. Sa akin na lang yun. But I'm not a fan of her. Mamaya na natin ipakita to. Wait. Sasagutin ko muna itong tanong na to. So, this is one of the reasons bakit I'm not a fan. It seems she's insensitive of what is happening around her. It seems, sa Tagalog, parang hindi niya nararamdaman ang mga nangyayari sa paligid niya. Alam naman niya na merong issue ngayon sa PCSO. Alam naman niya yun, na may issue. Hindi, well, baka nga hindi niya alam. Let's say, dapat inalam niya. Or may nagsabi sa kanya. Dapat may nagsabi sa kanya. Alam naman na may issue ngayon si Mel Robles ng PCSO. Tapos babati ka, my good friend, Mel Robles, sama-sama tayong babangon muli. Tapos something about milyonaryo. Konting sensitivity naman dyan, madam. Konting sensitivity naman. Kasi ang balik niyan, syempre sinabi niya na magpaka-milyonaryo ka lang dyan, something. Basta may something may milyonaryo. May issue nga ang PCSO eh. May issue ang PCSO. So, ang balik niyan, kay PBBM. Kay PBBM ang balik niyan. Ay, si Bongbong nag-appoint ng corrupt. Ayan, nagjo-joke pa si Lisa Marcos ng ganto-ganto. Diba? Konting sensitivity naman. Anyway, punta ngayon tayo dito kay BP Sara. So bago tayo magpatuloy sa ating topic, pag-usapan muna natin. Shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na yung mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Okay, download nyo lang yung app, kuha kayo ng account, at pagkagawa nyo yung account, lagay nyo yung bank details nyo. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan. Gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Yan. Ito na ngayon ang nangyayari. So may revelasyon. Ang revelasyon ay si VP Sara daw ang nag-initiate ng Oplan Tokhang. Sa kanya daw nakuha yung konsepto ng Tokhang. Kaya daw kasama siya doon sa kaso. Yan. Kaya pala daw kasama siya doon sa kaso. So ayun, yun ang sinabi ni Las Cañas.
Again, mga kotsero ito, I'm taking it with a grain of salt. Ibig sabihin, hindi ko pa pinapaniwalaan to ng 100%. Kailangan makita muna natin yung ebidensya. Pero, sa interview ni Las Cañas, meron din siyang babala. May warning siya kay PBBM na huwag pagtiwalaan daw ang tambalos-los na Sara Duterte. Yun yung sinabi niya. Panoorin natin yung video. Ito yung balita kanina. Panoorin natin. Ito yung sabi. Pareho nang nahaharap ngayon sa kontrobersya ang dalawang pinakamatataas na lider ng bansa matapos ang akusasyon kaugnay sa iligal na droga laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Vice President Sara Duterte naman inakusahang nagpasimula ng Oplan Yun. Tokhang Arkitekto ng Tokhang. Davao City. Inilahad dyan ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. At yan po ang tinutukan ni Salima. Pwede bang hindi na siya tawaging pastor? Sorry hindi ko siya kayang tawaging pastor, guys Sorry, pasensya na. Okay lang ba yon? At least sa live stream natin, ganun lang. O, si Kibuloy daw, last name na lang. Kasama si Kibuloy, no? Hindi pa natatapos yung kaso niya kay Risa Ontiveros, may bago na. Si ano ba to? Ano ba yung tawag natin? Si Pastor Canor. Ay, yung Viva Max title ng movie niya, Pastor Canor. Pastor Canor, wala kadiri kayo. Viva Max movie, Pastor Canor. Anyway, tuloy natin. Marefran. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo, Halimaw ng Roa Davao. Duterte at yan, allegedly Vice President Sara Tambalos-Los Duterte. Alleged Vice President. Mga traidor po itong mga ito at Babalayan ng dating pulis na nagpakilala ring miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Bilis ng Pumarap si karma. Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas sa bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at Wow, may binigay haba. pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. tinanggap ito. Dami si Pulong? So Tokhang? Sino? Talaga? Talaga? Dami si Pulong. Pero alam nyo, ang problema kasi kay Las Cañas, maagang napasinungalingan yung testimonya niya kasi bago mamatay si Jude Sabio, niretract niya yung testimonya ni Las Cañas. So, pero hindi naman pumayag ang ICC. Hindi pumayag ang ICC during that time. Pero, tingnan natin ulit. Let's give it a second chance. Second chance. Ito na. ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron ako mga graph na ginawa ko Graph. about the delays in anti-crime task force, Genius Plan Task Force, and nung naging mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tokhang. Siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tokhang Nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inapuwit niya si Bato de la Rosa 2012 as pa. Chief of Police ng Davao City.
Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-crop sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok Hangyo, meaning Tokhang, mga target personalities, illegal drug, labi na ang mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at nagbibinta. Sabi niya, kinapan ninyo, unya, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa Utang, tingin niyang napatay sa Tokhang sa Ang strategy daw sa Davao, noong Tokhang, arestuhin, dakpin daw, kidnapin, tapos patayin na. Parang kaso lang daw, missing person. Pag nakita yung bangkay, di ba? Ba naman yun? Di ba? Pag nakita yung bangkay, ano na yun? Paano na? Di naman maitatago forever yan. Tignan nyo kay Tebes. Tinago yung mga barel. O ano nangyari? Nakalkal din. Tuloy natin. Davao noon. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Hiwalay pa raw yan sa pinapatay Talaga? sa pinalawak na Tokhang kinalaunan. Separate from Metro Manila. May nag-investigar ba dito? Wala. Nag-investigar ba yan? Si Vice President Tambalusulo Sara? No. Sinisikap ng GMA Integrated News sa magkuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na ni minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor Okay. ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya, hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Ang pangit ng statement na yun, no? Sana hindi na lang niya sinabi to. Tulad nito, hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin. Tayo sabihin, kaya mong kumidnap at ikaw mismo ang papatay. Sabi sa inyo mga kotsero, kung sino man ang gumagawa ng public relations nitong mga Duterte, sisantihin nyo na. Sisantihin nyo na. Pangit ng PR nyo. Diyos ko. Paano mo nga inilulusot sarili mo dyan? Kung sino man ang gumagawa ng public relations nyo, ng PR nyo, sisantihin nyo na. They're not doing their jobs. Tuloy natin. Kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya, pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte, may hawak umano itong mga shabu laboratory sa Davao Region. Oh, matagal na rin chismis yan. Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war o drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Spilpo Bin Laud. Yung 11 Chinese workers in Chimes ng Davao Shabu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Shabu Laboratory. Ang koleksyon Alam niyo yung magandang plot twist? Di ba nung panahon ni Digong, ang daming naipasarang Shabu Lab? Plot twist, kanya pala yun. Agoy! Plot twist. Para magmukhang seryoso siya sa drug war. Pinahuli niya yung sarili niyang Shabu Lab. Plot twist. Hindi natin alam kung totoo yan, ha? Hindi natin alam kung totoo yan. Pero, kung totoo yan, ay antinding plot twist nun. Plot twist, guys.
Di ba? Sabihin natin meron siyang 10. Halimbawa, meron siyang 10 na Shabu Labs. Sabi niya sa PIDEA, may nakuha akong report. Di ba? Kasi presidente ka eh, may nakuha akong report. Meron daw 10 na Shabu Lab sa Davao. Sara niyo lahat yan! Tapos, yung pala, kanya yun. para magkaroon ng kredibilidad yung war on drugs. Halimbawa lang. Hindi ko sinasabing yun talaga. Pero mga kutsero, question mark sa akin, bakit may nahuli na 6 billion pesos ba yun? O 4 billion pesos worth of shabu sa isang pawn shop? Panahon pa ng war on drugs yun. Ngayon lang nahuli. Ay, naku. Anyway. Oh my, hindi pa ako nakakapag-download ng Oh My God, I Hate Drugs. Na-download ko talaga yung boses niya na yun, promise. Ay, hindi niyo alam yun, Dear Charlie? Hindi niyo alam yun? Yung may nahuli, ito lang yun, 2022 o 2023? Hindi, 2022, bago matapos yung 2022. May nahuli na ilan ba yun? 3 billion ba yun o 6 billion? Wait lang Sa pawn shop, kay Mayo, 2023 pala. 6.7 billion noong 2023. Ang laki nun, guys. 6.7 billion nahuli sa Tondo. Pakita ko lang just in case di niyo pa nabalitaan. Ito yun, Police official in 6.7 billion shabu haul keeps mom in Senate panel probe. Di ba plot twist, guys? Plot twist. Di ba? Si Mayo, ito pa yung nakakatawa. Si Mayo, nung nahuli ni Digong before, maduming pulis yan eh. Nahuli na yan before nung panahon ni Digong. Tinapon sa Mindanao. Tinapon siya sa Mindanao. Nanggaling yun kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa nagsabi nun. Yata. If I'm not mistaken. Pwede natin pag-usapan another topic. Pero, in another day. Pero, di ba? Tapos bigla siyang bumalik ng Manila. Pagbalik niya ng Manila, nahuli naman siya. Pideg siya eh. Di ba presidential? PNP Drug Enforcement Group. Pideg siya eh. Sa Pideg. Tapos, pagbalik niya ng Manila, pagbalik niya ng Manila, bigla siyang nahuli netong 6.7 billion worth of shabu sa isang pawn. Tinago sa pawn shop na siya ang may-ari. Yun. Plot twist, guys. Halimbawa lang naman, hindi ko sinasabing konektado siya kay Digong. Hindi ko na sinasabing konektado yun dun sa Shabu Lab. Sinasabi ko lang, if ever may lumabas na connection, it makes sense. Diyos ko. Raw ng baril ng dating Pangulo, hindi lang daw nasa 300. Ang galing koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Igaling ko ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika. Yung Gulf Stream? Nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, mga parts. Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni dating Pangulo What? Duterte. Pero dati na rin niyang tinatanggi ang alegasyong meron siyang shabu laboratory. So yung eroplano ng presidente, bumabiyahe papuntang Amerika tapos magsasmuggle lang sila ng gamit, mga barel? Hindi, pero in fairness, I don't think it's the presidential plane. Kasi kung presidential plane yon, mahuhuli. Sa matitimbrehan yung air traffic control eh.
So, I don't think it is the presidential plane. Pero ang alam ko, si Pascanor, may ano yun, may private jet yun. Yun ang alam ko. May private jet siya. So, kung totoo yun, kung totoo, hindi pa natin alam. Kung totoo. Kaya pala may FBI. Kaya pala may FBI, guys. Ay, nako. Kaugnay naman sa alegasyong marami siyang baril. Wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Collector's item man yan, it's allowed by law. How can you use it against me when the practice of giving a collector's license is allowed by law? In fairness, alam Dinawit naman rin ni talaga Las yun. Cañas sina Senador Bato de la Rosa na Davao City Police Chief noon at Senador Bongo na longtime aide ng dating mayor at dating Pangulong Duterte. Kabilang daw sila sa mga nagbibigay ng utos sa Davao Death Squad. Para porsyon ang mga death squad, kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito kumpleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. Sige, buhin siya pabayaan mo niya siya, mag-alis siya doon, mag-alis. Basta malinis siya konsensya ko, sabi ko, bahala siya sa mga pin. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Go, Kibuloy at iba pang mga pinangalanan ni Las Cañas. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. So, wait lang. Paano nyo pa ilulusot yun? Paano kung totoo lahat yun? Well, all of them are allegations right now. Allegations pa lang naman yan. Pero paano kung totoo? Wait. Collectors. Sabi niya collectors guns lang naman daw yun. Kasi may limit yun yung collectors guns. Hindi naman only yun eh. Parang hanggang 5 lang nga yata, if I'm not mistaken. 300 guns. Oh my God. 300? 300 guns. Pero 10 yung lisensyado sa kanya. Tingnan natin to. Crappler to. So again, we'll have to take this with a grain of salt. Kasi si Crappler to, alam mo naman si Crappler, mahilig sa fake news yan. Why would you need more than 300 guns? Duterte got licenses for over 300 guns 2 weeks before his term ended. Pero ang inadmit daw niya, meron daw siyang may inamin daw si Digong na 10 hunting guns, January 25, 2022, bago siya bumaba. Pero, according to the investigative journalists, quote-unquote, of Crappler, meron daw 358. 358. Saan nakuha to? Wait. Sa PNP FEO. March 2032. Ang tagal Speaking of gun registration, kailangan ko magparehistro pala ulit. Mag-expire na pala yung type 1 ko. Anyway. Advisean pa ako ng friend ko. Sabi niya, kumuha na lang ng type 5 para marami kang pwede mabili. Sige, try ko. Kaya mas mahal yun eh. But anyway. Totoo kaya to? He was aware of the probe into his firearms after receiving a call from the FEO. The former president explained that he is a gun enthusiast, adding that all his firearms have licenses. Wala namang problema doon. Kailangan naman kasi talaga yan. Pero kailangan talaga 500. Ano daw sabi ni Digong? Wait. So lahat ng baril ko, pati yung maliit na baril, lisensyado yan. Kaya ang kinuha ko para makaano ako, kasi mahilig ako sa baril, pinarehistro ko lahat nasa krame. Kaya sila tanong-tanong, marami kang baril, tignan mo sa krame. Hindi ko na sabihin yun
Duterte added that some of his foreign visitors gave him guns during their visits. Okay. Pati yung mga puti na gustong makipagbisita sa akin dito, magdala ng baril, may papeles, ibigay ko ay Bongo, irehistro niya. So wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Sabi nila 500. Si Bong nag-register, di ko naman alam, di ko man lang nahawakan yung iba. Ibinigay sa'yo, so pero di mo nahawakan. How? How po? How? How to be you po? Pang museum na to 500 guns. Eeh. The former president also said that his guns were considered collector's items allowed by law. Okay. Pero meron naman talaga yan. May lisensya yan eh. Collector's license. 358. So verified. 358 guns daw ang nakarehistro sa isang Duterte. Pero hindi raw pwedeng sabihin kung sino. Citing data privacy. We can say that as long as a qualified individual possesses a Type 5 and is a gun collector, he or she may possess more than 15 guns or firearms. More than half of the licensed firearms are pistols, may AK-47, 73 rifles, weapons of choice daw. Wala na akong pake dyan. Ano na lang, editorial na lang ni Krappler yan. Pero ang dami niyang, rifles. 73. Oh my God. Maid ka nun. Duterte also has in his stash an Israeli-made high-powered rifle, Galil, an assault rifle said to match the Russian AK-47. Malakas yung AK. So, ano daw yung bakit daw ganon? Sinabi niya to, meron daw siyang 10 baril. Ayan. Sinabi niya bago siya bumaba. January 25. 10 lang daw. Hunting in NPA territory. But again, wala namang nakakapag-check ng salin niya, so hindi natin alam. Anyway, hindi ko na mabasahin yung iba kasi alam naman natin 80% ng binabalita ni Krappler basura eh. Hindi guys. 358 guns. Anong gagawin mo sa 358 guns? Isang taon 365 lang. So ibig sabihin araw-araw kang may babarilin. Ang mahal-mahal pa ng bala. Diyos ko, napakamahal ng bala. Isang box nun, 2.5 agad eh. Pag nagpa-firing range ako, gumagastos ako ng malaki. Gumagastos ako mga 5,000, 6,000. Firing range. Kaya bihira na ako mag-firing range eh. Ang mahal kaya. Mahal na hobby niyan. Sobra. Yung baril pa lang, mahal na eh. Pero actually, in-advisean din ako ng isa kong friend, kumuha ka na lang ng Type 5 para marami kang pwedeng stock. Okay. Hindi ko naman kailangan ng marami. Pero, sige, try natin. Pang-distab. Syempre, kailangan rin na ng baril for destabilization, di ba? Kung bubuo siya ng sarili niyang hunta, ay, pangit yun. Wag ganon. Wag ganon. Wag ganon, Mr. President. Oo, wag ganon. Sa bagay, sinabi na niya, plano niyang ihiwalay ang Mindanao. Ay, wag naman ganon. Wag natin paabutin sa ganong punto. Diba? Pang zombie apocalypse. Naniniwala pala siya doon, no? Diyos ko. Isa lang ang baril ko, isang 9mm. For home protection. Pangbahay lang. Wala akong hindi ko siya nilalabas. Lalabas ko lang siya pag magfa-firing range ako. Pag trip ko. Pero, anong ibig sabihin nun? Meron siyang private army? Kasi aarmahan mo lahat yun eh. Kung private army yan, aarmahan mo lahat yun. Tapos syempre, kung friends mo pa yung mga tsekwa, only only budget. Di ba? Only budget ka. Pampatay ng daga. 9mm. Kasi maliit lang yun eh. Sana ako bibili ng isa pa pag medyo may budget na ako. Mahal eh. Mahal na hobby guys eh. Anyway. Diba?
Baka may Davao Death Squad nga siya, sabi ni Rosemary Munoz. Baka may Davao Death Squad talaga siya. Kasi saan mo naman gagamitin kasi yung 358 na baril, di ba? Tapos pinalisensyahan niya lahat bago matapos yung term niya. Yun eh. Yun guys. Kaya siguro sinasabi niya, magiging madugo to, magiging madugo. Wag naman. FPRRD, wag naman ganon. Kahit collector eh. Kasi kung 358, ano yung collection mo? Pang museum? Sa type 1. Type 1 ako. Yung lisensya ko is type 1, which reminds me, I have to renew. Sa type 1, hanggang 2 pwede. Sa type 1. So, pwede pa akong bumili ng isa pa. Pero saan na? May tina-target ako eh. May tina-target akong bilhin. Pinromote siya ni Senator Bato. Ang mahal. Diyos ko, 100K plus. Sabi ko, Diyos ko, saka na to. Pamilya ko muna. Anyway. So, yun. Diba, kung saan mo gagamitin yung 358 guns? Sana mali tayo. Yun na lang ang inaasahan ko. Sana mali tayo. Wala pa akong PTC. So, hindi pa ako pwede mag-carry. So, yun. Sana. Mahal din magparehistro ng ng PTC eh. Anyway. So, yun. Hunting kasi. Kaya Remington or Wesson. Ang dami nun. 358. Hindi mo alam kung anong gago. Parang parang na yun eh, pang army na yun eh. If you have your own group of bodyguards, aarmahan mo sila. Ayun. Pak. Kahit may 100 ka eh, meron silang, kung may 100 kang gwardiya, 'di ba? Bigyan mo silang tagtatatlo, sobra pa ng 58. 'Di ba? Kahit may 100 ka eh. May tatlo pa silang, meron pa silang reserbang 2. Sobra pa ng 58. Nakakatakot naman yun. Huwag naman ganun, Tatay Dig. Sana mali tayo dyan sa haka-haka natin. Kasi, ano kaya mangyayari sa susunod na kabanata, no? Ang tindi na allegations eh. Si VP Sara daw ang architect o ang brainchild daw niya ang tokhang. Ipinasa lang daw niya kay Bato de la Rosa. Tapos may private army, tapos si Pascanor, eroplano daw niya yung pinangbibili ng mga baril, tsaka mga armamento, etc. etc. Grabe. Tindi. Sana wag naman ganun. Sana mali yung haka-haka. Sana mali yung kwento. Kaya nga ako, I'll take the word of Las Cañas with a grain of salt kasi alam naman natin na medyo dubious. Dubious naman talaga si Las Cañas noon pa. Sabi nga niya, magiging madugo ang panahon na to. So may plano sila. Parang gano'n na nga. Wag naman sana. So hanggang dito na po muna tayo mga kochero ha. Okay. Bukas na tayo mag-shoutout kung okay lang. Pasensya na guys kasi alauna na. And I don't want to take too much of your time. Pero ayun. Bukas na lang tayo mag-shoutout sa ating next Coach Jared Live. At ayun, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Okay, kung kayo po ay first time sa ating channel, please don't forget to subscribe. Paki-share po yung ating mga videos para alam ng inyong mga kaibigan na pinag-uusapan natin dito sa inyong sa ating live stream. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. So, God bless everyone. See you next time. Bye!